Hoy, musta po kayo? Ngayong Semana Santa, isang tabi muna natin ang ating hidwaang politikal. Isang tabi po natin ang rason kung bakit nagkawatak-watak itong bansang Pilipinas. Isang tabi po natin ang ating kulay green o kulay red. Ito po yung panahon na pagnilay-nilayan po natin ang kaganapan sa ating bansa. Ngayong Holy Week, panahon po ito na tayo ay mag-reflect, magninilay-nilay. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento, totoong pangyayari sa pananampalataya at pag-asa. Alam niyo po bang yung fairy tale na Sleeping Beauty? May Sleeping Prince naman sa totoong buhay. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang totoong kwento nito dahil ito'y naglalaman ng pananampalataya at pag-asa. Ipinanganak ating bida na si Prince Al-Walid noong 1987. Membro siya ng Saudi Royal Family. Isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. Ang kanyang amang si Prince Khalid bin Talal ay isang negosyante at membro ng House of Saud. Samantalang ang kanyang inang si Princess Jazzy ay anak naman ni King Saud bin Abdulaziz. Isinunod ang pangalan ni Prince Al-Walid sa kanyang uncle na si Prince Al-Walid bin Talal, isang sikat na businessman na naging ikapitong pinakamayamang tao sa buong mundo. Lumaki si Prince Al-Walid sa traditional royal environment, gaya ng iba pang prinsipe sa Arabia. Kumpara sa ibang bata, ay napakarami niyang oportunidad sa buhay. Mahilig siya sa sports. At 4 na taon pa lang siya ay mahusay na siya sa karate. Mahilig din siya sa horse riding at car racing. Nang sumapit ang edad na 16, ipinasok si Prince Al-Walid ng kanyang ama sa isang military college sa London para magkaroon siya ng formal training. Para sa kanyang ama, ang pagsasanay nito sa military college ay makatutulong sa anak para mas maging responsable, may kumpiyansa sa sarili at may kakayahan bilang paghahanda na rin sa kanyang magiging tungkulin bilang bahagi ng royal family. Gayunpaman, magkaminsan ay mapagbiro rin ang tadhana. Noong 2005, sa edad na 18, nasangkot si Prince Al-Walid sa isang car accident. Nagpapatakbo siya ng kanyang kotse nang matulin kasama ang 2 kaibigan nang mabangga ang sasakyan. Nagtamo siya ng matinding pinsala at na-comatose. Nang araw na naganap ang aksidente, hindi mapalagay ang ama ni Prince Al-Walid. May pakiwari itong may hindi magandang mangyayari at ayaw payagan ang anak na umalis kasama ang 2 kaibigan. Pero nakumbinsi ni Prince Al-Walid ang ama at pinayagan siya nito. Matapos ang aksidente, bahagyang nagkamalay si Prince Al-Walid. Una niyang tinanong kung ano ang lagay ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos niyang malaman ang sitwasyon ng mga ito, doon na siya na comatose. Sa kabutihang palad, ligtas naman ang kanyang mga kaibigan. Nagpapasalamat naman si Prince Khalid na ang kanyang anak na si Prince Al-Walid ang nagmamaneho nang maganap ang aksidente. Naniniwala itong ayaw ni Prince Al-Walid na magkaroon ng guilt kung sakaling nasaktan ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanya. Isang team ng medical specialist kabilang ang 3 American doctors at isang Spanish doctor ang nagtutulong-tulungan para mapigilan ang pagdurugo ng utak ni Prince Al-Walid. May mga medical experts na nagsabing hindi siya makaligtas sa loob ng 72 oras at idineklarang patay na siya kapag ini-off ang mga makinang nakakabit sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, napaharap si Prince Khalid sa isang masakit na desisyon. Hahayaan ba niyang buhay nga si Prince Al-Walid pero nakakabit naman sa anak ang mga aparato? Sa bandang huli, sinabi ni Prince Khalid na sino ba siya para kunin ang buhay ng kanyang anak na si Prince Al-Walid. Anya, kung gusto ng Diyos na mamatay si Prince Al-Walid, dapat ay nangyari na yon segundo pa lamang matapos ang aksidente. Sambit pa ni Prince Khalid kung sino ang nagpapanatiling buhay ang kanyang anak ay may kakayahan din iyon na gamutin at pagalingin si Prince Al-Walid. Butihang palad, ang inisyal na diagnosis ng mga doktor ay mali. Nalampasan ni Prince Al-Walid ang klinikal na 72 oras
Kahit pa man, sa loob ng 18 buwang kumatos siya, hindi siya gumagalaw man lang. Hindi rin gumaganda ang kanyang kondisyon, bagaman at naobserbahan ang kanyang involuntary spinal reflexes. Sa kabila nito, hindi nasiraan ng loob o kaya nawalan ng pag-asa ang kanyang pamilya. Nananatili ang mga ito sa tabi ng prinsipe. Kinakausap siya ng para siyang buhay na buhay at ibinabahagi sa kanya ang mga milestones ng kanilang mga kapamilya. Isang magandang pangyayari naman ang naganap. Nagawa ni Prince Al-Walid na makakahinga ng sarili na lang at wala ng gamit na mechanical ventilator. Dahil dito, nagkakaroon ng pag-asa ang kanyang pamilya at naging ang medical team na nag-aasikaso sa kanya. Noong 2016, matapos ang halos 10 taong pananatili sa ospital, inuwi na si Prince Al-Walid sa kanilang tahanan sa Riyadh para roon na ituloy ang paggagamot sa kanya. Ang kanyang amang si Prince Khalid ay nananatiling matatag sa paniniwala nitong may himalang magaganap at hindi mawawalan ng pag-asang gagaling pa ang anak. Sa paglipas ng mga araw, lalong nagpakita ng progreso si Prince Al-Walid. Nakaramdam na siya kapag hinihipo at nakakilala ng boses ng ilan ng kanyang kapamilya, doktor at nurse. Unti-unti na rin siyang nakakakilos. Noong 2019, nag-share sa Twitter ang kanyang tiyahing si Prince Rima bint Talal ng video na nagpapakitang naigagalaw na ni Prince Walid ang kanyang ulo. Nakalipas pang 1 taon nang may isang babaeng kumakausap sa kanya sa pamamagitan ng video call. Itinaas si Prince Walid ang kanyang kamay at iginalaw ang mga daliri ng nagpa-request ito sa kanya na gawin iyon. Ang kalagayan ni Prince Al-Walid ay nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Ang kanyang videos ay nakakuha rin ng milyong-milyong views kasunod ng pagganda ng kanyang kondisyon. Maraming tao sa buong mundo na sumabaybay sa nangyari kay Prince Al-Walid ang naniniwalang hindi magtatagal ang magkakamalay na rin siya. Ikinumpara rin siya sa mahimalang paggaling ng babaeng Emirati na si Munira Abdullah na nagising mula sa 27 taong pagkakumatos noong 2019 matapos masangkot sa isang car accident noong 1991. Samantala, isang nakakaantig na damdaming kwento ang lumutang sa Saudi social media na pag-alaman na ang kasintahan ni Prince Al-Walid ay matyagang naghihintay sa loob ng 20 taon na siya ay muling magkamalay. Bago pa na naganap ang aksidente ay engaged na si Prince Al-Walid sa kanyang fiancé. Kahit kumatos si Prince Al-Walid, hindi nagbabago ang damdamin sa kanya ng kasintahan. Nananatili itong tapat sa kanilang pagmamahalan kahit pa may ibang lalaking nag-aalok dito ng kasal. Ayon sa babae, handa itong maghintay na muling magkamalay si Prince Al-Walid kahit habang buhay. Ang pagmamahal na ito ng pamilya na at kasintahan ni Prince Al-Walid sa kanya ay nagbibigay sa atin ng isang madamdaming aral na ang ating buhay ay masyadong unpredictable at ang trahedya ay maaring mangyayari kahit kanino man at anuman ang estado mo sa buhay. Makilala naman ang ating pagkatao kung paano tayo tutugon sa mga pagsubok sa pamamagitan ng pagiging matatag, mapagmahal at may matibay na pananampalataya. Sa ngayon, si Prince Al-Walid ay 38 anyos na. Nakalulungkot pero mahigit na kalahati na ng kanyang buhay ay nagugol habang siya ay kumatos. Pero nanatili tayong umaasa na isang araw ay gigising siyang muli at mai-enjoy ang kanyang buhay. In conclusion mga amigo, sa pananampalatayang Katoliko, binigyan diin ng Santo Papa Francisco ang mga katagang hope does not disappoint. Batay sa Roma chapter 5 verse 5. Ibig sabihin, hindi ka bibiguin ng pag-asa. Umasa ka lang dahil may bukas pa. Nawaway ang pagkawatak-watak ng ating bayan dahil sa politika ay matuldukan na at bigyan pag-asa ang kapakanan ng buong sambayanan. Manalig lang, may pag-asa pa, may bukas pa kabayan. Have a blessed Holy Week, everyone. Bye. Ako naman, Niño Bonito Padilla, lumalaban para sa bayan at yan ang punto ko.